Yo, NBA fans! Panalo na! Natalo pa itong Pacers sa home court nila! Joke malala, na-high blood pa ang coach! Ito nga ang top 5 reasons sa matinding comeback ng OKC sa Game 4. Pag-usapan natin yan, huwag na natin patagalin pa. Tara na, let's go! At ayun na nga, bago matapos ang third quarter ng Game 4 natin, ay umabot pa ng 10 ang kalamangan ng Pacers. Sa huling 10 minuto ng laro ay meron pa silang 7-point lead. Pero dito na nagsimula mag-choke itong Pacers at nabaligtad na ang storya natin. Una nga sa naging dahilan ng pagkapanalo nitong OKC sa larong to ay ang aggressiveness na pinakita nitong si Jalen Williams. Last 3 games kasi medyo matamlay ang laro nitong si J-Dub at nahihirapang sumalaksak. Pero ngayon mas sumigpit kasi ang depensa ng Pacers dito kay SGA. Inaasawa na nga ito ni Nembhard eh. In love sa MVP, ayaw nang pakawalan. Ang sweet. Pero dahil nga dyan napilitan mag-step up pagdating sa scoring at aggressiveness itong si J-Dub. Usually kasi binabalik niya ang bola kay SGA pag possession nila. Pero nga dahil sa higpit ng depensa dito, siya na ang umahawak ng bola at talagang drive kung drive itong all-star. At kakaibang puso nga ang pinakita nito sa Game 4. Dito nga nagbintis tira niya pero grabing effort para sa rebound. At wala ring takot sumalaksak. Kahit may bantay sa gitna ay inaatake niya. Tila bumalik na ang killer instincts itong si Jalen Williams. At talagang sobrang aggressive nito. Kahit ilang defenders pa sumabay ay atakihin niya yan. At tila effective ang favorite move nito si J-Dub. Nakatatlong scoop layup nga ito sa game na to at talagang hindi mapigilan ng Pacers. Dito ang ganda pa ng ginawa niya kay Nesmith, behind the back dribble sabay scoop layup. Dahil nga dyan nakakuha ito ng 27 points. Medyo makalat lang sa 3 ang Thunder sa game na to at wala nga naipasok na 3-pointer itong si Jalen Williams. Pero grabe naman pagdating sa free throw dahil meron itong 11 out of 11 na free throws. Hindi nag-wintest. Hindi man lang naapektuhan sa ingay ng Pacers fans. At dito nga tayo mapasok para sa ikalawang rason sa pagbagsak nitong Pacers. At ayan ang free throw shooting. Hindi naman nga nagkakalayo pagdating sa dami ng free throw ang dalawang teams na to, no? Nakakuha pa nga ang Pacers dito ng 33 free throw shots at 38 naman sa OKC. Pero mas marami kasing naimintis itong Pacers kumpara sa Thunder. 25 nga lang ang naipasok nila kumpara sa 34 free throws na naipasok ng OKC. Sobrang crucial pa ng mga late game misses nila sa free throw, lalo na nitong si Ben Mathurin. Dahil last 30 seconds ng laro kung saan nag-aabol sila ng 4 ay nagbintis itong si Mathurin ng dalawang magkasunod. Napababa na sana ang kalamangan sa dalawa. Pero nabigyan naman siya ulit ng chance nang ma-foul siya ulit last 20 seconds ng laro. Pero agoy, nagbintis na naman ng una. Buti na lang pumasok ang huli. Pero dahil nga dyan ay nasayang opportunity nila para sana humabol. Speaking of habol, isa nga sa pinakamalaking factor kung paano nila binaliktad ang 7-point lead ng Pacers sa 4th quarter ay ang kanilang rebounding na pinangunahan nitong si Chet Holmgren. In total nakakuha ng 43 rebounds itong OKC, 33 lang sa Pacers. 12 nga sa rebound ng OKC ay offensive rebound. At ilan nga dyan ay mga crucial rebounds sa 4th quarter kung saan nag-ahabol sila. Susubok nga ng 3 dito si SGA na wala. Naku po, buti yan dun si Chet para sa rebound. Same scenario, magmimintis dito si SGA pero napakagandang putback slam ni Chet. SGA dito napakagandang pasa sa loob kay Hartenstein na dapik pero nice recovery, nice offensive rebound. J-Dub naman ang susubok dito, mawawalan ulit pero nice effort mula sa 2 big mans ng OKC dahil sa kanila nagkaroon ng chance si SGA para sa free layup sa ilalim. At dahil nga dyan sa offensive rebounding nila ay nahabol nila lamang ng Pacers at dito napakagandang power rebound pa mula kay Caruso. At itong si Caruso nga ang ika-4 na rason natin sa malupit na comeback ng OKC. Muli nga nag-step up off the bench ang former champ na si Caruso na pagbigay nga ito ng 20 points para sa Thunder. Pero hindi lang yan dahil meron din tong 2 crucial offensive rebounds. At talagang sobrang lupit sa depensa. Dahil first half pa nga lang nag-alas snatcher na sa Quiapo itong si Caruso, ang bilis ng kamay. At ang bilis din ng mata nang nakita niyang nabitawan ni Hali bola dito, tumatakbo na para makuha ang bola. Sakaya nagminti siya dito pero nakakuha naman siya ng flagrant foul. Free throw plus possession pa. At solid din talaga to si Caruso bumasa ng play. Hindi pa nga naibibitaw ni Hali dito bola, alam na niya kung kanino ipapasa, tumatakbo na nga agad. At sobrang solid na layup sana to kaso nagmintis. Ang likod pa ng kamay niya. Dahil nga dyan easy steal at easy possession para sa OKC. 4 steals agad sa first half at ito ang panlimang steal niya.
Minaman-manan na si Siakam. At dito hindi siya napansin ni Siakam at na-steal sa pasa. At ang steal ngang yan na nagpasimula ng pag-comeback nila sa fourth quarter. Grabing puso at determinasyon ang pinakitang efforts ng veteran. At lumiit nga ng dalawa kalamangan ng Pacers bago lumabas itong si Caruso at palitan ni SGA. Kung saan ito namang MVP ang nag-take over para sa OKC sa Game 4. At ito nga si SGA at ang kanyang clutch performance ang panglimang rason natin sa pag-choke ng Pacers. Nakakuha nga ito ng total of 35 points at 15 dyan ay sa fourth quarter na isa sa pinakamalaking rason kung paano nila nakuha ang Game 4. Sa last 4 minutes nga ng laro ay talagang inaasawa na ni Nembhard si SGA. Pero ang ganda nga na naging diskarte nila dito. Bibigyan ng screen ni SGA si Jalen Williams para mag-switch sila at si Nesmith ang bumantay sa kanya. At talagang sobrang talino maglaro nitong si SGA. Napakautak. Dito kasi habang binabantayan siya ni Nesmith, naramdaman lang niya na nakahawak to sa braso niya. Ginamit na agad niya to sa kanyang advantage at nagpasabit na kaagad. Easy 2 free throws para sa kanya. Ito nga rin si Nesmith ang tinatarget niya dahil meron na tong 4 fouls at panlima niya nga tong foul na to kay SGA. Dito nga same play ulit. Bigay ng screen si SGA dito kay J-Dub. Sabay hingi siya ng bola pagkatapos makapesto. Pero this time nag-adjust nga ang Pacers at sinusubukan ni Nembhard na dalawahan si SGA. At double team na nga nila dito ang MVP. Na-attract naman ni J-Dub dito ang defenders dahil dyan nagkaroon ng konting space si MVP para sa clutch 3-pointer. Dito dumiretso na si SGA kay Nesmith. Nakawala nga siya doon pero nice recovery mula kay Nembhard pero pasok pa rin talaga. At ang superstar nga dito taking over na. Same play na naman, inulit-ulit lang. Sabi nga kung effective naman bakit mo babaguhin? At ayan nga ang ginawa dito ng OKC. Ang ganda naman ng defensive effort dito ni Nesmith kaso lang nagkaroon siya ng critical error na foul niya si SGA. Sobrang ganda sana ng depensa niya kaso lang nagkamali siya doon dahil sumabit yung kamay niya. Tinry lahat para pigilan itong MVP. Kaso wala na foul dahil nga dyan nakuha na niya ang kanyang 6th personal foul at graduate. At walang kakaba-kaba dahil naipasok ni SGA ang lahat ng 8 free throw niya sa fourth quarter. Kasama dyan ang panghuling free throw na siyang nag-secure ng panalo nila dito sa Game 4. At tabla na nga ang seri natin sa 2-2. Nice effort mula sa Pacers kaso lang nabitin sila. At babalik nga tayo sa home court ng OKC para sa Game 5. Sobrang dikit ng finals natin ngayon. Nagpapalitan ng suntok ang magkabilang team. Sobrang init na nga rin nila sa isa't isa at tiktikan ng depensa. Talagang pinapahirapan ng isa't isa na makascore. Pero kayo, ano sa tingin nyo? Sino kaya ang makakakuha ng 3-2 lead para sa Game 5? Makakanaka ulit kaya ang Pacers sa home court ng OKC? O ma-defend kaya this time ng Thunder ang kanilang home court advantage? Comment down below and mag-subscribe ka na rin sa ating channel para lagi kang updated sa mga latest NBA happenings. Ayun lang for today. Peace out and God bless.